hindi talaga ako yung cut na estudyante lang na cut na kabataan lang na nandyan sa harapan, kundi kapag nandito po ako, nararamdaman ko po yung power ng Lord na talagang binubuhos ng Panginoon sa akin yung wisdom, yung knowledge na nagmumula sa Kanya. Kaya po sa bawat isa sa atin, no, alam ko po tayo, madalas po sa bawat isa sa atin, meron tayo yung fear na, kaya ko ba mag-share? Kaya ko ba mag-lead ng worship? Kaya ko ba na magpagamit kay Lord? Kaya ko ba na gamitin sa ministry ng Panginoon? Di ba? Alam niyo po, yung naging reminder lang po sa akin ng Panginoon talaga, ako yung magtuturo sa'yo. Ayun po, siya yung magbibigay sa atin ng wisdom. At hindi natin kailangan manangan sa sarili nating karunungan dahil yung wisdom na mayroon ng ating Diyos, ay, hindi natin masukat. Amen po? Kaya sa oras po na to, ano po muna tayo, manalangin po muna tayo bago tayo magsimula na po. Dalangin po muna tayo, dumulog po muna tayo sa kanyang harapan. Sige po, pikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Lord Jesus, Panginoon, Lord, sa oras na to, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat naririto kami, ang bawat isa sa amin, Lord God, na nagkatipon kami upang, Panginoon, Lord God, na magbabad sa iyong presensya, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, Lord God, Lord, mag-aaral kami, Panginoon, ng iyong salita. Lord, we pray for wisdom. We pray na bigyan mo kami ng knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God, na ako, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin mo, hindi lang ako mag-share ng word mo, kundi mismong ako, Panginoon, ay tuturuan mo, Panginoon. Lord, ang bawat isa sa amin ay tuturuan mo. Lord, bibigyan mo kami ng, Lord, ng unawaan na nanggagaling sa'yo. Bibigyan mo kami, Panginoon, Lord God, ng revelations. Bibigyan mo kami, Panginoon, Lord God, ng mga salita mo na talagang pangahawakan namin sa lahat ng araw ng buhay namin. Kaya sa oras na to, Lord God, I pray, Panginoon, na sa pamamagitan ng salita mo, sa pamamagitan ng salita na ibinigay mo sa araw na ito, Panginoon, na itunay nga na ang bawat puso ng naririto, Lord God, maging sa FB Live, Lord God, ay matransform, Lord God. Lord, we long, Panginoon, hindi lang kami nagnanais na makarinig ng salita mo, Panginoon. Nagnanais din kami na mabago ng salita mo, na ma-refresh ng salita mo, na sa pamamagitan ng salita mo, ma-restore yung relationship namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, dalangin ko na ang iyong salita ay maging tila apoy, Panginoon, Lord God, sa mga buhay namin. Na tunay, Panginoon, Lord God, tunay, Panginoon, na mag-aapoy, magniningas, Panginoon, Lord God. Lord, magningas ka sa buhay namin, Panginoon. Mag-apoy ka, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, O aming Diyos na buhay sa magandang salita na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord Jesus. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin eh. Alam niyo po, habang binabasa ko to, hindi lang, sabi ko, Lord, hindi lang to para sa kanila. Kasi po, alam niyo po, bilang nagsasalita po dito sa harapan, hindi naman po tayo perfecto, di ba? Hindi naman tayo 100% perfect na talagang alam kung tawagin mo flawless, di ba? Kasi yung one and only na perfect talaga is si Lord. Tayo dito nasa harapan, may mga flaws tayo. Pero alam niyo po, yung natatanging naglilinis sa atin, alam niyo po, na nagbibigay sa atin ng kalakasan para, alam niyo po, na magpunta dito talagang ang Panginoon lang. Kasi kung tayo lang, kung ako lang po talaga pupunta dito, tagang, pero napakabuti ng Panginoon eh. Sabi ko nga kay Lord kanina habang nagpe-pray ako, Lord, sabi ko po, Lord, napapagod ako, Lord, nanghina ako, pero hindi yun makakapigil sa akin para paglingkuran ka, para magsalita sa harapan. Kasi po, alam niyo po, kada na lang po magme-message ako, kada na lang po magbibigay po ng mensahe ang Panginoon sa araw na, ano ba po, Thursday or kaya Friday, madalas po nagkakaroon po ng conflict sa eskwelahan ko. Magbibigay sila ng presentations, magbibigay sila ng kung ano-ano na nung kanina hindi nila yung mga ganun po. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil sa oras na to talagang, ay, grabe. Na-bless po talaga ako. Habang nag-aaral po ako ng word kanina,
na-bless po ako sa binigay ng Lord na mensahe. Sabi nga po dapat po kasi last Sunday, ako po yung magpipreach. Kaso nakipagpalit po si Pastor Negs. Pero sabi ni Pastor Jimmy po sa akin nun, gamitin mo na lang, gamitin mo na lang yung message mo dapat sa Friday, di ba? Ikaw magme-message. Tapos, sabi ko lang po kay Pastor Jimmy, sige po. Pero yung, alam niyo po yung totoo, kasi po, although, lagi pong may word si Lord, pero nung Sunday, kasi po bala ko po, di ba, every time na gagawa po ng mensahe, minsan on the day dadating, nung Sunday, sabi ko na lang po kay Pastor Jimmy, pero wala po talaga. Pero wala po talaga ako na-prepare nun. Although prepared naman po in season and out of season. Pero yung as in pin-prepare talaga, wala pa po talaga ako nun. Pero napakabuti ng Panginoon sa maganda niyang mensahe sa araw na to. Sige nga po, punta tayo sa 1 Peter chapter 2, verse 11. Alam niyo po, new message kahapon ni Pastor Jimmy, talagang na-bless po ako. Kasi nitong mga nakaraang araw po, na itong linggo, ang lagi pong binibigay sa akin ng Panginoon na mensahe sa heart ko is temporary citizens ng mundong ito. Yun po yung laging binibigay sa akin ng Lord na panandalian lamang tayo dito sa mundong ito. Yun po yung naging paulit-ulit na umiikot sa aking puso na panandalian lamang ako sa mundong ito. Alam niyo po, katulad ninyo, na nadirito bilang naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, may times po na, pare-pares lang po tayo, yung may times na umiiyak tayo kasi nasayang natin yung opportunities na binigay ni Lord, di ba po? Umiiyak tayo kasi hindi natin alam kung kaya na natin. Pero, alam niyo po, through this message, na-encourage ako na, nakabless kasi, talagang tinuruan ako ni Lord dito na ito yung kailangan kong gawin na hindi ko kailangan na parang ipakita na perfect ako. Di ba po yung mga ganun? Ngunit ang kailangan pala natin bilang isang Kristiyano ay ipakita na tayo'y lumalakad ayon sa Espiritu. We are walking in the Spirit po, di ba? Hindi po tayo lumalakad sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kaalaman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba po, nung time na mamamatay na si Jesus, di ba, sabi niya, bibigyan niya tayo ng tutulong sa atin. Nang magbibigay sa atin na magtuturo sa atin, di ba po? Kasi, sabi niya, hindi niya tayo hahayaan, di ba? Hindi niya tayo pababayaan. Kaya binigay niya sa atin yung Spirit. Amen po? So, bilang isang Kristiyano, bawat isa po sa atin, alam ko, nakakaranas po tayo na pasensya na po, wait lang po, nakalimutan ko po kasi yung panyo ko na naman. Mamaya may mag-chat na naman po sa akin, nanay ko, wala ka na namang panyo. Ay, maraming salamat po. Thank you po. Thank you po sa, lagi na lang po ako binibigyan ng tissue. Pasensya na po. Pero, di ko po alam. Minsan po, minsan nga po, parang gusto ko na ipag-pray, Lord, pwede bang pakiakyat po lagi luha ko tuwing magme-message ako. Kasi Lord, paano kapag yung kausap ko, kailangan, hindi umiiyak pag, pag nagsishare ng word mo, Lord, mababasa ko palang salita mo, magsisimula pa lang ako magbigay ng mensahe, naiiyak na ako Kasi buhay po yung salita ng Diyos. Pero yun, thank you Lord. Pero yun po, tuloy po natin na, as Christians, pag nanghihina ka, alam mo yun, sa paningin mo hindi mo na kaya, yung kailangan pala natin is to walk in spirit. Amen po? Okay, sige po. Diba? Hindi po ako nagkakamali. Nag-chat na po sa akin ng nanay ko. Okay po, praise God. Sige po, punta po tayo sa 1 Peter chapter 2, verse 11. Yan, praise God. Pwede po ba natin ilagay sa New King James Version? Pasensya na po kayo, mag-English po. Pero yan po kasi, yung nabasa ko talaga kanina. Sabi po dyan, Beloved, mga minamahal, tinagalog. Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Verse 12,
having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation. Sige, papunta po tayo sa taas. Sabi po dyan, no, mga minamahal, beloved. So, bawat isa sa atin, no po, hindi lang po si John, the beloved, hindi lang po siya yung minamahal ng Panginoon, kundi bawat isa sa atin. Alam nyo nga po, minsan, nai-imagine ko, every time na nakapikit ako, nag-worship ako, minsan po, ini-imagine ko na atawag talaga sa akin ng Lord minamahal. Imagine niyo po, di ba po? Di ba napakasarap po napakinggan ng Panginoon tawagin tayong minamahal? Although si Peter ito, pero imaginein po ninyo, na tayo minamahal ng mga anak ng Diyos. Di ba po, ang sarap sa puso? Ang sarap sa puso na pakinggan. Dito po, ibinigay po to sa atin na mensahe ng Panginoon. Sabi kasi dito, beloved, mga minamahal, sabi dito, I beg you, as sojourners and pilgrims. Ano po ba yung sojourners? Diba? Yung sojourners po is mga temporary residents na palipat-lipat po sila ng lugar. Katulad po ni Abraham. Kung mababasa niyo po sa ESV na version ng Bible, pag binasa niyo po yung story ni Abraham, tinatawag po si Abraham na sojourner. Kasi po, lumilipat-lipat siya eh. Di ba po? Lumipat-lipat siya ng mga lugar. Di ba po? Pumunta siya sa iba't ibang lugar. Kaya yung nakalagay doon, sojourner siya. So, at sabi dyan, and pilgrims. So, ni-research ko, sabi ko, ano ba yan? Ayoko ng English. Di joke lang. Pero na-bless po ako, sabi ko, sojourners and pilgrims. Ano ba pag pilgrims? Sinearch ko, yung pilgrims, isa siyang manlalakbay, traveler, napapunta siya sa isang special place. Mostly, sabi po nila, ang mga pilgrims daw po, kaya sila nagta-travel is because papunta sila sa isang special place or a holy place. Amen po? Alam niyo po, dito ko na-realize na, boom, narinig ko na naman yung boses ni Pastor Jimmy kahapon na sabi na, hindi tayo dito taga-mundo. Di ba po? Na hindi tayo taga-sanlibutan. Narinig ko naman po yung boses ni Pastor Jimmy habang nagpipreach. Sabi ko, hala, paulit-ulit na lang. Sabi ko, Lord, paulit-ulit na lang, Lord. Pero totoo naman kasi, Lord. Pero bakit paulit-ulit sa puso ko? Bakit paulit-ulit sa isip ko? Pero sabi dito, sojourners and pilgrims. Mga kapatid, katulad ng isang pilgrim, ikaw, ako, bawat isa na nandirito, pati sa FB Live po, diba? Lahat tayo naglalakbay patungo saan po? Naglalakbay po tayo patungo sa kung ano yung dinesign sa atin ng Panginoon. Yun po ay ang makapiling siya. Amen po? Ang bawat isa po sa atin ay mga pilgrims. Di ba po? Tila parang isang mga pilgrims tayo. Kasi, andito tayo sa mundo eh. We are on a journey. Hindi lang siya basta-basta journey na pupunta ka sa Boracay, pupunta ka sa Bohol, di ba? Yung mga ganun journey po. Kundi yung journey natin, yung travel natin, is off to a place na hindi lang special eh. Kasi ang definition ng pilgrims, a traveler who will go to a place, a special place. Hindi lang basta-basta ma-describe na special yung ating pupuntahan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ng Diyos. Alam niyo po, yung pupuntahan natin, hindi ko po ma-describe, pero hindi lang siya ma-describe ng special. Yung pupuntahan natin, kung saan tayo papatungo kapag tayo sumunod sa Panginoon, hindi mo lang siya ma-describe as something special. Siya far greater sa kahit anumang bagay. Kaya nga kapag nai-imagine ko na, yung alam niyo po yung sinabi ng Lord na mayroon siyang pinrepare na place sa atin, sa kaharian ng kanyang Ama. Alam niyo po, talagang naiiyak ako doon. Di ba? Di naman po halata, di ba? Di naman halata na naiiyak ako pag naririnig ko yun. Kasi sabi ko, Lord, tawag dito, sino ba kami? Sino ba ako? Sino ba kaming mga anak mo para i-prepare mo ng special place sa kaharian ng Ama mo? So, ayun, sabi dito, nakikiusap daw si Peter, sabi dyan, I beg you as sojourners and pilgrims. Mga kapatid, ngari po ako yung nagsasalita, di ba? Mga minamahal, di ba po? Bilang di ba po? Mga tao na panandalian lamang dito sa mundo. Bilang mga tao na tayo, mga
temporary citizens lang po tayo dito sa mundo. Sabi dito, nakikiusap ako sa inyo. Sabi dito. Nakikiusap ako sa inyo. Di ba po? Sabi dito, abstain, iwasan, umiwas, di ba sabi po dyan, restrain, decline na natin, di ba po? Piliin natin na huwag gawin. Yung alin po? Yung mga fleshly lusts which war against the soul. Fleshly lusts. Ano ba ang flesh? Laman. Amen? Laman. Di ba po? Carnal. Di ba po kung tatawagin? Alam mo po, nung una ako maging Kristiyano, nung nabasa ko yung word na carnal Christians, sabi ko, ano yun, Lord? Carnal? Parang pag pinakinggan mo, kanal? Kanal na Christ. Meron po ba, Lord, na mga, yung mga, ibang Christ? Sabi ko, anong carnal? Alam niyo po kasi, ang lalim talaga ng KJV, di ba? Ano yung carnal, Lord? Yun pala, sila yung mga tipo ng Kristiyano na namumuhay pa ayon sa laman. So, nung binasa ko to, sabi ko, bakit kaya nire-remind tayo ni Peter na bilang mga sojourners, mga pilgrims ng mundong ito, bakit kailangan natin mag-abstain o umiwas sa fleshly lust? Alam niyo po, sige nga, pupunta po tayo sa KJV. Sino po ba nag-ano ng Bible? Si Kuya Aze? Yan. Punta po tayo sa, sa flesh, sa G4 559. Dictionary lang po yan. Binasa ko yan. Ano ba yung fleshly? Carnal. Sabi po dyan, sa A, having the nature of flesh. Sige po, sige po, diretso po natin. Sige. Yan. Governed by mere human nature, not by the Spirit of God. So, ibig sabihin ng fleshly lust, controlled siya. Governed siya ng human nature. Ano bang nature natin ng mga human? Di ba? Madalas tayo, bilang mga tao, talagang disobedient, makasalanan. Ano ba nature natin ng mga tao? Talagang kahit anong remind sa atin, talagang makulit. May mga sarili tayong desisyon. Amen? Yung magkaroon tayo ng sariling decision, gift naman ng Lord yun. Amen po. Pero sabi dito, alam niyo po, nakakatuwa kasi na-realize ko lang din po ngayon na talagang napakabait ng Lord na binigyan niya tayo sariling desisyon. Di ba po? Pero itong fleshly lust na yan, ayan yung mga bagay na ginagawa natin na against sa Spirit ni Lord. Amen po? Na against sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ayan po, yun po yung fleshly lust. Pag sinabi po kasi nating lust, di ba po, yung lust po kasi is like, parang may sinisik ka na isang bagay. May gusto ka na makuha na bagay. Yun yung lust, di ba po? Meron kang ninanais. May ninanais ka. May ninanasa ka na makuha. So yun. Yung fleshly lust. Yun yung mga ninanasa natin. Yun yung mga ninanais natin na hindi po siya or opposite po siya sa kung ano ang kalooban ng Diyos. So sabi ni Peter, sige po, balik po natin ang NKJV, sabi dyan, abstain from fleshly lust. Iwasan po natin. Sabi dito, pag RTPV, sige nga po, sabi dyan, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan. Sa tingin po ninyo, bakit po nire-remind tayo ulit niyan? Diba? Bakit pa ulit na nire-remind tayo ng Panginoon na tigilan na natin, huwag na natin, mag-abstain na tayo sa mga masasamang hilig ng katawan natin. Kasi nga, tayong mga tao, yung nature talaga natin, talaga makulit tayo. Na kailangan natin, paulit-ulit tayong pinagsasabihan. Tama, mali, di ba po? Para tayong mga bata di ba? Kahit sabihin mo na matanda na yan, madalas may mga kapasawayan pa din po, di ba? Kaya nagre-remind si Peter. Di ba po? Kasi sa ating mga Kristiyano, madalas kahit na alam naman na natin yung salita ng Diyos, we choose to disobey. Alam mo na ayaw ng Lord na nagsisinungaling ka. Alam mo na ayaw ng Lord na
Alam niyo yun na maging prideful ka, ayaw ng Lord na nagsasalita ka laban sa kapwa mo, ayaw ng Lord na sinasaktan mo yung kapwa mo. Pero tayong mga tao, di ba, minsan madalas, di ba, na nagdi-disobey talaga tayo. Ayun yung nature natin as humans, makulit. Makulit po tayo. Na kahit ilang beses at paulit-ulit tayong pinagsasabihan, para tayong isang sanggol, para tayong 3 years old, na paulit-ulit kailangan disiplinahin ng magulang. Pero ito po yung purpose ng message natin ngayon. It's because the Lord is teaching us to walk in the Spirit. Sabi dyan, sige po, NKJV, ulit, diba, abstain from fleshly lust. Sabi dyan, iwasan natin dyan. Iwasan daw natin yung fleshly lust na which war against the soul. Bakit nagwa-war siya against the soul? Diba? Bakit siya naghihimagsik laban sa ating mga kaluluwa? Bakit po? Sige po, punta po tayo sa 1 John 2:16. Bakit ba siya against the soul? Bakit siya against the soul? Actually, na-explain na natin siya kanina. Pero ulitin lang po natin. Sabi dyan, we should abstain from fleshly lust. Kasi di ba, nagwa-war siya against the soul. Sabi dyan, bakit? For all that is, sabi dito sa, 1 John 2:16, sabi dito, for all that is in the world, lahat ng bagay na dito sa sanlibutan, di ba po, sino po ditong mga pilgrims na patungo sa kung anong niloob, dinesign ng Lord sa kanila? Sino po ditong gusto na mapunta sa very, very special place na nilaan ng Lord sa kanila? Amen. So, ibig sabihin, if gusto mo na mapunta sa special place na nilaan sa'yo ng Panginoon, hindi ka taga-mundo. Pero sabi dito sa 1 John chapter 2, verse 16, for all that is in the world. Lahat ng nandito sa mundo. Ulitin ko, kapatid, taga dito ka ba sa mundo? Taga dito ka ba sa mundo? Temporarily. Pero hindi ka dito permanently. Sino gugustuhin dito permanently sa mundo? Punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kasakiman, punong-puno ng napakaraming bagay na talagang napakaraming tao naghihirap. Di ba po? Napakaraming tao na hirapan sa mundong ito. Sinong gusto mag-stay dito permanently? Kaya nga, as mga, temporary citizens of this world, di ba? Hindi tayo, dapat alam mo, dapat nakaset na yung mind mo na hindi ka taga dito sa mundo. So sabi dito, for all that is in the world, yung mundo na hindi mo permanent na tirahan, lahat daw nandirito ay the lust of the flesh, na nire-remind tayo sa salita ni Peter na dapat nating iwasan, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sige po, i-RTPV nga po natin para mas malinaw. Sabi po dyan, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya tayo pinapaiwas na gawin yung mga fleshly lust natin, yung mga desires natin na hindi kalooban ng Panginoon, dahil mga kapatid, pine-prepare tayo ng Panginoon para doon sa special place na nilaan niya sa atin. Kasi nga, yung mga bagay na nandito sa mundo, yung mga nasa ng laman, nasa ng mga mata, mga pagmamalaki dito sa mundong ito, hindi mo yan madadala. At hindi mo dapat dalhin doon sa kaharian niya. At sa tingin mo ba, kapag dinala mo yan doon sa kaharian niya, makakapasok ka sa kaharian niya? Di ba hindi? Kaya nga pinapabitawan sa'yo ng Panginoon yung fleshly lust na yan. Ano bang ginagawa natin? Ano ba yung mga fleshly lust natin, di ba? Ano ba yung mga pagnanasa ng mata natin? Makatingin ba tayo sa isang tao, uy, sexy naman yung mga ganon. Pero meron nang nabubuong di maganda sa puso natin. Ano ba yung mga fleshly desires natin? Na gusto ba natin na lahat ng mga bagay sa atin? Ano ba yung mga pagmamalaki sa mundong ito? Ano ba yung mga pagmamalaki sa mundong ito? Na ako ang pinakamagaling,
na successful ako, na ako pinakamayaman sa mundo, ako yung top 1 na billionaire sa mundo. Ano ba yung mga pagmamalaki sa mundong ito? Mga kapatid, pinapabitawan sa atin ng Panginoon yan. Why? Kasi hindi raw to nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mga kapatid, yung pupuntahan natin na place, yung heaven, yung kingdom of the Lord, yung kaharian ng ating Diyos, mga kapatid, lahat ng bagay doon, ang Panginoon ang nag-design. Amen? And lahat ng nandoroon sa heaven are good things. Good things. Sa tingin po ba ninyo, kabilang sa good things na dinesign ng Lord, yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, yung mga pagmamalaki natin sa mundong ito? Hindi. Kaya the Lord is reminding us today na sabi niya, abstain, iwasan mo, choose not to do yung mga fleshly lust natin. Amen po ba? Ano nyo, habang binabasa ko to, nasasaktan ako kay Lord eh. Sabi ko, Lord, sunto ka na lang. Di joke lang po. Sabi ko, Lord, sobra ka na. Sabi ko, Lord, grabe ka naman, Lord, sa salita mo. Nasasaktan ako, Lord, sabi ko. Ang sakit, Lord, sabi ko sa kanya. Hindi po ako nag-acting pero nasaktan. Ang sakit po talaga na salita ng Panginoon. Alam niyo po, kung di lang po ako nagsasalita dito sa harapan, baka nag-artista na po talaga ako. Pero, sobrang sakit talaga, Lord, ng salita mo. Sabi ko kay Lord, sobrang nadudurog ako sa salita mo, Lord. Kasi alam ko, I am an imperfect Christian. Sabi ko kay Lord. Hindi ako perfecto Kristiyano, Lord. Nagkakasala ako, nagkakamali ako. Pero, kaya nga day by day, binibigyan tayo ng opportunity ng Lord to repent. To live a life that is glorifying Him. To live a life na yung buhay na nais niya para sa atin, hindi yung buhay na napupuno ng pagmamalaki. Hindi yung buhay na napupuno ng mga nasa ng ating mga mata at mga katawan. Kundi yung buhay sa mundo, na kahit nandito tayo sa mundo, ay tila ba nandun na tayo sa kaharian niya. Yun yung gustong pamumuhay ng Panginoon para sa atin. Na nandito tayo sa mundo, pero alam natin na dahil temporary lang tayo, nakaprepare na tayo para doon sa place na pinrepare niya sa atin. Amen? Mga kapatid, sabi ng Lord, abstain from fleshly lust. Mga kapatid, lahat tayo dito hindi perfecto. Pero lahat tayo, sinasaktan ngayon ng Panginoon. Nire-remind ngayon ng Panginoon na kailangan na nating piliin na hindi gawin yung mga fleshly desires natin. Yung mga nasa ng mga mata natin. Yung mga nais ng puso natin na hindi kalooban ng ating Diyos na buhay. Gusto ng Lord ng revival para sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ng Lord na makalaya tayo. And to use that freedom, not to sin, pero gamitin yung freedom na yun para ma-share siya. Pero mga kapatid, di ba minsan, pag nagkamali ka, nagkasala ka, yun talaga, nahirapan ka na ipakita. Di ba? Na-show yung yung pag-ibig mo para sa Diyos, ay testify yung goodness niya kasi feeling mo hindi ka worthy. Pero ngayon, nire-remind ka nga ng Lord, kaya ka nga araw-araw nire-remind ng Lord through His Word kasi gusto niya nga na mabago na tayo, gusto niya na magamit na tayo. Amen po? So, sabi dyan, kaya kailangan nating iwasan yung mga fleshly lust natin kasi temporary tayo dito sa mundo, hindi tayo permanently dito. At yung mga bagay ng mundong ito, hindi natin madadala sa kaharian niya at hindi nagmumula sa Ama yung mga bagay sa mundo na to. Yung mga bagay sa mundo na to na mga pagnanasa ng laman, hindi sa Kanya yun. Kaya dapat nating iwasan. Bakit? Kasi hindi natin yung madadala doon. At kung meron tayo ng mga bagay na yan at matagpuan tayo ng Panginoon na ginagawa natin, yung mga fleshly lust natin, sa tingin po ba ninyo, makakapunta tayo sa special place, very special place na pinrepare ng Lord? Hindi tayo, pag natagpuan niya tayo sa kasalanan na yun, hindi tayo makakarating sa kaharian niya. Kahit, mga kapatid, lagi naman po sinasabi sa atin, di ba, na kahit, di ba, basang-basa na rin po natin sa Bible yan na kahit na ganito, kadami yung ginawa mo,
para sa Panginoon. Pero kapag natagpuan ka ng Panginoon na nasa kasalanan ka at hindi ka humingi ng tawad, hindi ka makakarating doon sa dinesign niya na para sa'yo, yung kaharian niya. Yung dinesign niya para sa lahat ng mga anak niya. Hindi tayo makakarating doon. So mga kapatid, today, nire-remind tayo ng Lord na hindi galing sa Kanya. Yung lahat ng mga loss of the flesh, yung mga loss of the eyes na nandito sa mundo. At hindi siya yung nag-design nun, kaya iwasan na natin yun. At sabi dito, bakit ba kailangan natin gawin yun? Sabi sa John chapter 17 verse 16, kahit wag na po natin puntahan, sabi dito, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko. Tulad ng Panginoon. Tulad ng Panginoon na hindi taga-sanlibutan. So bawat isa sa atin, kailangan natin mag-abstain sa mga bagay na yan kasi hindi tayo taga dito. Mga kapatid, wag nating hayaan na mapollute tayo ng kung anong nasa mundong, kung ano yung nasa mundong ito. Amen po? Wag nating hayaan na mabirusan tayo. Katulad na lang, di ba? Kapag napuno na ng virus ang phone, hindi na nagpa-function ng maayos yan. Mga kapatid, ngayon habang nagpa-function pa tayo ng maayos, habang yung Spirit ng Lord talagang damang-dama natin, wag natin hayaan na mapollute tayo ng kasalanan, ng mga worldly things dito sa mundo. Amen po? Amen. Praise God. Sige nga, pupunta po tayo sa Galatians chapter 5, verse 17. Diba sabi, fleshly lusts which war against the soul. Sabi dyan, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. Mga kapatid, ano bang kalooban ng Espiritu para sa bawat isa sa atin? Yun ba'y matuto tayo na malaki, maging prideful? Yung ba ay kalooban ba ng Espiritu na tayo, alam niyo po yun? Tayo magkasala? Di ba hindi po? Sabi pa nga po, the fruit of the Spirit is, ano po? Love, joy, peace. Amen. Praise God, Sister Mary Ann. Di ba? Yun ang kalooban sa atin ng Espiritu. Yun ang matutunan natin. Lahat ng against doon sa fruit of the Spirit, sa tingin mo ba natin kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin yun? Di ba halos lahat po ng kabaliktaran nun, masasamang bagay. At hindi po yan kalooban ng Panginoon para sa atin. Hindi po kalooban ng Espiritu para sa atin na tayo'y patuloy at paulit-ulit na magkasala. Hindi po kalooban ng Espiritu para sa bawat isa sa atin na tayo, na bawat isa po sa atin ay mapulyut ng mundong ito. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo ng Espiritu na tayo'y maging, alam niyo po yun, na mamuhay sa kasalanan. Di ba po? Sabi dyan, ang mga nasa ng laman, lust of the flesh, ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. So, ibig sabihin, magka-opposite talaga yung lust of the flesh and sa kung anong nais ng Panginoon para sa atin. Amen po? So, magka-opposite po talaga sila. So, sabi dito, laging naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Di ba? Dalas po bilang isang Kristiyano, talagang gulong-gulo yung isip mo di ba? Ano bang kailangan kong gawin? Hihintayin ko pa ba yung provision ng Lord? O kailangan ko ng mangutang? Hihintayin ko ba yung provision ng Lord? Or kailangan ko ng manghingi sa kapatid ko? Yung mga ganun. Or hihintayin ko ba na magbigay si Lord? O mangungutang na ako sa kung sino-sino na may interest ng 10%. Grabe. May interest na 150%. Mga ganun. Ayaw po ng Lord. Minsan gulo-gulo tayo mga Kristiyano kasi nga, naghahati tayo ng mga Kristiyano. Naghahati yung soul, spirit natin, nag-spirit ng Lord, naghahati sa atin kasi nga, papamunuan ng mga hilig ng laman natin. Kasi nandito tayo Pero, kaya nga po tinuturo sa atin ngayon ng Panginoon at ituturo sa atin ng Panginoon na kailangan natin lumakad sa Espiritu. Bakit? Para yung nasa ng laman, mahigitan ng Espiritu ng Panginoon. Opo? Diba po, sabi dyan, yung mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. So yun yung talagang gumugulo sa atin kasi tao tayo Di ba? Asa laman tayo. Pero, alam niyo po, hindi lang po tayong mga Kristiyano ngayon ang nakakaranas yan. Maging si Paul.
Di ba po? Si Paul naranasan niya rin po yan. Sige po, punta tayo sa Romans chapter 7 verse 15. Maraming Kristiyano sa Bible, maraming mga people na mababasa mo sa Bible na nakaranas yan, pero si Paul na lang. Si Paul na lang yung ating example kasi sobrang to point na, andito po talaga yung point nung message. Sabi po dito, hindi ko mauunawaan ang aking sarili. Di ba po sabi kanina, wait lang po. Di ba po sabi kanina, sa Galatians chapter 5 verse 17, naglalaban daw po yung spirito sa atin, tsaka yung hilig ng laman. Yun yung dahilan kung bakit hindi natin magawa yung mga nais natin gawin. Si Paul rin po naranasan yun. Sabi dyan, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Di ba nga po, laban sa spirito ang laman. So, yung desire mo, ikaw, as a Christian, may mga desire ka na, gusto ko maglingkod kay Lord, pero, yung desire ng flesh mo, papahinga na lang ako. Tutulog na lang ako. Di ba may ganun tayong minsan? Pero sabi dito, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sabi ni Paul. Di ba makarelate ka dito? Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Bakit? Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. As a Christian, gusto natin maglingkod, gusto natin mag-serve. Pero minsan, di ba, yung mga worldly things, minsan nakakaengganyo. Di ba? Nakakaengganyo na mas unahin nito kaysa sa gawin ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Ito yung nararanasan ni Paul. Sabi niya, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Bilang mga Kristiyano, madalas tayong ganyan. Amen po. Alam niyo po, hindi po natin madedenay kasi imperfect nga tayo. Hindi tayo perfect Christians. Di ba po? Na talagang nasa nature natin as humans talaga na nandito tayo. Andito tayo sa laman. Kaya madalas, nagaganon-ganon ka. Hindi mo alam kung anong desisyon na gagawin mo. Amen po? Diba? Pero, kaya nga po, sige nga po, punta tayo sa Galatians chapter 5, verse 17. Kaya nga po, kailangan natin itong gawin. Itong bagay na to, yung Galatians chapter 5, verse 16. Para, sabi dito, yung mga bagay na nandito sa laman, mapagtagumpayan natin. Na hindi natin ma-fulfill yung lust of the flesh. Nawala po. Nawala po yung Yan. Sige po, NKJV po. Di ba nagtatalo po yung spirit natin, nagtalo po yung spirit and yung laman. So, sabi dito, paano mo mapagtatagumpayan? Paano mo maiiwasan? Amen po. Sabi dito, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen po ba? Sige po, itagalog natin. Po dyan, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Amen po? Alam niyo po, nung nabasa ko yung sinabi ni Peter, sa 1 Peter chapter 2, verse 11, sabi ko, Lord, abstain from fleshly lust. Parang, Lord, paano namin maiiwasan yun? Nandito kami sa laman. Pero, alam niyo po pala, pwede pala nating maiwasan siya sa pamamagitan ng mas paghariin natin. Hindi itong laman, kundi yung Spirit ng Lord sa ating mga buhay. Amen po? Nabless nga po ako kay Ate Kathleen last week nung nag-fellowship kami. Kasi sabi niya, yung Espiritu na nanggagaling sa Diyos, yung nagturo sa atin para maunawaan natin. Di ba, Ate Kat? Para maunawaan natin, para maituro sa atin yung word ni Lord. Kasi nga, sabi, kapag tayo lang ng mga tao, etong gagamitin natin, isip natin para maunawaan ang salita niya. Pero kapag tayo na kay Lord, pag hinayaan natin yung Spirit niya na mag-work sa ating mga buhay, di ba po, yan, hindi lang natin basta maunawaan yung salita niya, kundi magagawa natin kung ano yung nandoon. Mas higit pa, yung maunawaan natin na galing dito, pag
hinayaan natin na yung Spirit ni Lord yung maghari sa atin. Kaya nga, sobrang powerful ng Lord eh. Di ba? Sobrang powerful ng Lord na tayo, imagine niyo po, sino makakaisip na imbentohin yung Spirit, yung Spirit, di ba? Natutulong sa atin. Di ba? Ikaw, hindi mo ma-imagine na gagawa mo yun. Pero ang Panginoon, sobrang, hindi mo ma-imagine. Paano niya, di ba? Hindi mo alam kung paano niya ma-author yung Bible na magugulat ka na, hala nandito to. Di ba? So, ibig sabihin lang talaga na si Lord powerful siya sa lahat na nandito sa mundo. Kaya, tayo, kung nandito tayo sa laman, mas powerful siya. Yung Spirit niya mas powerful dito sa kung ano yung dinidesire na laman natin. Kaya nga, naalala ko po, di ba po, nung time na mamamatay si Lord, hello po, good evening po. Nung mamamatay si Lord, di ba, nung huhulihin na siya, nung dadakpin na siya, anong sabi sa Matthew 26:41? Sige, punta po tayo, Kuya Aze. Diba nung mamamatay na nung time na dadakpin na si Lord, ito sinabi niya kay Peter, kila Peter. Matthew chapter 26:41. Mabilis po ba ako magsalita? Alam niyo po, yung nga po yung every time na magsispeak ako, feeling ko po maubusan ako ng hininga kasi ako rin po mismo napapagod sa dire-diretso na pagsasalita. Pero alam niyo po, talagang excited yung heart ko rin eh. Excited yung heart ko rin na medyo tinutusok ni Lord sa mga salita niya. Di ba po? Sabi po sa Matthew chapter 26, verse 41, sabi dyan, manatili kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Tama po ba? Madalas, yung flesh natin, pag tayo na paghaharian ng flesh natin, talagang weak yan eh. Diba? Pag napapangunahan tayo ng laman natin, doon tayo nahuhulog sa kasalanan. Doon tayo nahuhulog sa mga pagkakamali. Pero sabi nga ng Lord kanina, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya pansinin nyo dito, paano mo ba paghaharian yung Espiritu ng Panginoon sa'yo? Sinasabi dito ng Lord, manalangin raw tayo upang huwag tayong madaig ng tukso. Manalangin ka, worship the Lord, di ba? Gawin mo na mag-focus ka kay Lord. When you are being tempted nung kasalanan na yan, dulog ka na agad kay Lord. Lord, ayokong tuluyan na mahulog dito. Kasi, wait lang po, hanapin ko nga yung verse na yun. Bigla lang pong niremind sa akin ng Lord. Wait lang po Hindi ko mahanap. Ano po ba kasing Tagalog ng Kasi yung pag ang kasalanan ay kapag ang yung word na yon, nakalimutan ko po yung Tagalog. Kapag ang blank ay tumubo, ito yung nagdudulot ng wait lang po, hindi po. Hindi po yun eh. Wait lang po, nakalimutan ko po yung verse. Pasensya na po kayo Okay, sige po. Ito na, nahanap ko na. James chapter 1, verse 14. Praise God. Kakabasa ko lang pala nito nung nakaraang linggo. Pero yun, praise God. Alam niyo po, di ba, ayun nga, yung laman natin ay mahina. So, pag natitempt tayong gawin yung pagkakasala, sabi dito, pag natitempt tayo, hindi pa tayo, yung temptation na yun, na ginagawa sa atin, di mo pa ginagawa yung kasalanan, wala ka pang ginagawa, hindi ka pa nagkakasala sa Panginoon. Di ba, syempre, puwasok pa lang siya sa isip mo natempt ka pa lang. Pero once na ginawa mo na yun yung tinatawag na pagkakasala. Okay po ba? So, i-clear po natin. Example, ako po, sabi naisip ko po na papagalitan ako. Kunwari, sa work, boss, papagalitan ako, mas pipiliin ko magsinungaling. Pero biglang sabi sa akin ng Lord na huwag kong gagawin yun. Hindi ko ginawa, hindi ako nagkasala. Pumasok lang siya sa isip ko. Na-tempt lang ako na gawin, pero hindi ko gawin. Gets po ba? So kapag ginawa mo na, yun po yung pagkakasala. Okay po? So, sige po, sabi dito,
Sabi po sa 14, sabi dito, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. So, ibig sabihin, pag natangay ka, nung lust na yan, yun yung, di ba, dun tayo natutokso. At kapag daw yung nasa na yan ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. So yun nga, kaya nga sinasabi sa atin, sabi ni Lord, di ba, manalangin kayo upang wag kayong madaig ng tukso. Kasi di ba, pag pumasok na yung temptation sa isip mo, andyan pa lang yan. Pero pag iniisip mo na nang naisip, papasok siya sa puso mo. At kapag pumasok na siya sa puso mo, andun na yung desire, andun na yung gusto mo na siyang gawin. Natutukso ka ng gawin. Kaya, kapag nagawa mo siya, nagbunga siya ng pagkakasala. At kapag ang kasalanan nito, tama naman po yung sinabi ni Sister Mary Ann kanina, na kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Amen po. So yun po yun. Kaya po, sabi na let us walk in the Spirit para hindi natin ma-fulfill yung lust of the flesh. Amen po. As temporary citizens of this world, let us abstain. Iwasan na natin yung fleshly lust na naghihimagsik laban sa ating mga kaluluwa. Sabi doon. Okay po? Amen po? So, praise God. Wait lang po. Wait lang po. Praise God. Hiningal po kasi. Hiningal lang po talaga sa pagsasalita. Pero praise God. Kaya sabi po, nakakatuwa po yung salita ng Lord kasi talagang pag binasa mo po, talagang connected siya sa isa't isa. Imagine niyo, di ba, paano nagawa ni Lord yun? Paano nagawa ni Lord na iba-ibang tao ginamit niya na sumulat pero lahat connected? One Spirit. Amen? Praise God. So, ayun po, walk in the Spirit so that we shall not fulfill the lust of the flesh. Mga kapatid, iba po yung walking in the Spirit sa sumusunod ka lang na, sa salita ng Panginoon na parang inutos lang sa'yo na, sige, gagawin ko. Pero hindi mo nauunawaan kung ba't mo yun ginagawa. Magkaiba po yun, ha? Magkaiba po yun. Pag sinabi mong walking in the Spirit, pag nag-walk ka in the Spirit, nagbibuild ng intimacy with the Lord, nagkakaroon ka ng connection kay Lord. Kapag, ano lang po, alam niyo po, pag sumusunod ka lang, yung sumusunod ka lang, hindi po yun yung walking in the Spirit, kasi sumusunod ka lang, pag nabasa mo, ay sundin ko, narinig mo, sundin ko. Iba po yun. Pag sinabi mo kasing walking in the Spirit, di ba kayo ni Lord, may connection talaga. Pero kapag sinusunod mo lang kasi, narinig mo, sinusunod mo lang kasi, ay sabi ni ganito, bawal, iba po yun. Mas, pag nag-walk tayo in the Spirit, dapat nauunawaan po natin. Nauunawaan po natin na, wait lang po, naunawaan po natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Pag sinabi natin walk in the Spirit. Walk in the Spirit, kasi hindi ka makakapag-walk in the Spirit din naman talaga kung hindi mo nauunawaan kung sino ba si Spirit. Kung ano bang Spirit, di ba? Sabi nga, the Spirit binigay ng Lord para tumulong sa atin, para ituro sa atin ang lahat ng bagay na, na sinabi ng Panginoong Jesus, na tinuro ng Panginoong Jesus dati, ituturo sa atin ngayon. Yung mga alam ng Panginoon, ituturo sa atin. Amen po? Amen. Sige po, punta po tayo sa sa 1 Peter chapter 2, verse 12. Pasensya na po kayo kasi ako rin nalilito na rin po ako sa sulat ko. Binabasa ko po yung sulat ko pero hindi ko maintindihan. Pero praise God, dahil napakabuti ng Lord, naintindihan ko na, naalala ko naman po kung anong pinagsusulat ko di. Kasi po kanina, talagang gumaganon-ganon lang po yung kamay ko habang naggawa-ganon-ganon yung kamay ko. Sabi ko, Lord, tuloy-tuloy po yung revelation ng Lord and napakagaling ng Lord. Sige po. So yun, di ba? Abstain. Sa verse 11, sabi, we should abstain from fleshly lust. Iwasan daw natin yung paggawa ng mga bagay na desire ng ating mga laman. Ayaw ng Lord yun. So, bakit ba natin kailangan gawin yun? Ito na. Bakit ba natin kailangan gawin na umiwas tayo sa mga fleshly lusts, sa mga kasalanan, sa mga bagay na nandito sa mundo to? Why do we need to abstain from fleshly lusts? Sabi dito, sige po, NKJV po natin. Sabi dyan, having your kasi kapag umiwas ka, yung pag-uugali mo, magiging maayos. Amen?
among the Gentiles. Makikita ng mga unbelievers, makikita ng mga hindi mananampalataya yung pag-ugali mo. Alam niyo po, pag sinabi kasi natin Kristiyano sa gitna ng maraming tao, na Kristiyano tayo, i-observe ka na nila. So kaya tayo, nire-remind ni Peter dito sa word niya na iwasan natin yung fleshly lusts natin. Kasi tinitingnan tayo as Christians. Nakikita na yun hindi lang ang Diyos eh. Di ba? Ikaw as a Christian, sabi mo magpapagamit kay Lord. And yung mga tao nasa paligid mo, yung mga tao na yan, na mga unbelievers sila, tinitignan nila yung gawa mo. Di ba? So, okay po, sorry po. Praise God. For the first time in 1,000 years po, nasabihan po ako ng 10 minutes na lang mag-message. Kasi napakaikli ko po talaga mag-message sa totoo lang. Kasi, ewan ko po, feeling ko po, mahilig po ako magpabitin pag nagme-message po ako. Na gusto ko po, sila na lang po magpaikot-ikot na lang po sa isip nila yung word ni Lord. Kaya nga po, natutuwa rin po ako nung sinabi ni Sister Vina na yung nabawasan na ng 5 minutes yung 10 minutes. Kapag sinabi ni Sister Vina na may revelation sa kanya. Pero, ayun po, sige, tuloy na po natin. So yun, bakit ba natin kailangan gawin na mag-abstain tayo sa fleshly lust? Sabi dyan that when they speak against you as evildoers, sabi dyan, they may, by your good works, sige po, which they observe, glorify God in the day of visitation. So, para summarize po natin, ang bilis ko na magsalita, para ma-summarize po natin, we need to abstain from the fleshly lust, sa mga bagay ng mundo na to na hindi kalooban ng Diyos, na hindi ginawa ng Diyos. Sabi dyan, so that yung mga Gentiles, mga unbelievers, yung mga tao na nasa paligid mo, will glorify God because they saw. Nakita nila yung pagkilos ng Panginoon, yung gawa ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Pag ang isang tao, nag-abstain siya sa fleshly lust, it means he or she is walking in the Spirit of God. Amen po? So kapag nakita nila na lumalakad ka in the Spirit, sa lahat ng ginagawa mo, pag nakita nila yung ginawa mo, i-glorify nila si Lord. Amen po? Through your doings, kapag nakita nila, kahit hindi ka magsalita, pero pag nakita nila yung ginagawa mo, na nag-abstain ka sa kasalanan, iniwasan mo yung kasalanan, naging mabuti ka na tao. Kasi, naalala ko nga, may nag-shared post, no? Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos habang yung trato mo sa mga tao ay parang basura. Tama po? So, as Christians, kasi isa din yun eh, tinitingnan ka nga ng mga unbelievers, tinitingnan ka ng mga hindi Kristiyano. So, kailangan mo na mag-walk in the Spirit para maipakita sa kanila na when the day comes, masasabi nila na purihin ang Panginoon sa buhay mo. Dahil sa nakita kong ginagawa mo, naniwala ako, nagkaroon ako ng pananampalataya sa Diyos. Amen po? Through our actions, nakikita ng mga tao kung tunay tayong mga nagdilingkod sa Panginoon. Amen po? Kung tunay nga ba na ikaw ay, kasi, iba kasi yung power ng actions kesa sa words. Magkaiba sila. Kapag nagpa-proclaim tayo, nasabi natin, naririnig nila. Pero kapag may actions, nagkakaroon ng impact. Kakaibang impact po. Di ba? Ganun din sa politics eh. Di ba? Kung mapansinin niyo po sa politics, kapag nagsalita ang tao, nabibilib sila. Talaga? Pero pag nakita nila yung action, mas naniniwala po sila. Amen po? At ganun din bilang mga isang Kristiyano. Hindi lang basta salita, meron ding gawa. O parang tatakbo na po ng presidente ng Pilipinas, hindi lang salita, kundi joke lang po. Pero yun, Matthew chapter 5 verse 16. Sige po, punta po tayo. Habang hindi pa po tayo sinasabihan na tigil na po natin yung bunga, yung bibig natin. Matthew chapter 5 verse 16. Wala, bagal. Maubos yung 10 minutes. Joke lang po. Matthew chapter 5 verse 16. Matthew po. Matthew chapter 5. Praise God. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light shine before men. Amen? So that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, sa pamamagitan ng mga gawa mo, kaya ni-remind ni Peter, sa word ni Peter, kaya ni-remind yun, pag nakita nila yun sa buhay mo, they will glorify the Lord kasi ginamit ka. Ginamit ka na, praise God,
Si Ate Lenny, nakita ko, alam mo, grabe yung prayer, grabe talaga yung ginagawa niya sa buhay niya, no? Na kahit pagod na pagod siya, naglilingkod siya sa Panginoon. Through that, kaya nating through our actions, kaya nating matestify si Lord eh. Di ba po? So, kailangan natin mag-shine yung light ni Lord. Hindi nang basta masasalita natin siya, hindi nang natin basta mababasa, na-apply natin. Kasi magliliwanag yan, at sabi dyan, pag nakita nila na na-apply sa buhay natin yung salita niya, yung good works na yun, i-glorify nila si Lord. Nasa heaven. Amen? Sige po, 2 Peter chapter 2, verse 15. Alam niyo po, bless ako dito sa word na to. Binilog-bilugan ko po, sinulat ko po siya dito sa notebook ko na binigay ng nanay ko. Na binilog-bilugan ko pa siya, sabi ko, grabe. Sabi dito, ano po yan? 1 Peter po yan. Chapter 2, verse 15. For this is the will of God, that by doing good, abstaining from the lust of the flesh, iwasan mo yung mga bagay ng mundong ito na hindi kalooban ng Panginoon para sa'yo. By doing good, you may put to silence the ignorance of foolish men. Mga nagsasabi, hindi totoo ang Diyos. Mga nagsasabi na, yung mga Kristiyano na yan, ay ano yan, ganito yan, mga ano yan, di ba? You will put to silence kung ano yung mga, ibibreak mo, kung ano yung mga mindset ng mga hindi Kristiyano na nabuo sa kanila dahil sa natisod sila. Through our actions, through the light na nag-shine sa buhay mo. Diba? You will put to silence the ignorance of foolish men. Na ganito yung knowledge nila about sa Word of God, pero feeling nila ganun. Sa pamamagitan, no, kung gagawin natin to, na sinabi ni Peter sa word niya, di ba? Na sinabi rin, I believe, sinabi rin, tinuro rin sa kanya ng Lord yun, kaya nasabi yun eh, di ba? So, pag ginawa natin yun, yung mga bagay na yun, we will be able to put to silence yung ignorance ng mga foolish men. Pero, yung mga good works natin, di ba, pag gumagawa tayong mabuti, madalas na abuso. Bilang isang Kristiyano, di ba pwedeng minsan gawin ko yung alam mo na yun, kasi pag gawa ko ng mabuti, ginagawa ko yung kalooban ng Panginoon, mabuti. Yung world na to, abusado. Kunti na lang, abusado masyado itong mga tao to. Pag nasa loob ka na ng bahay, ginawa mo, ano ba naman itong mga tao na to? Minsan, unti na lang, maghiganti ka na eh, di ba? Gigil ka. Kasi, mabuti ka naman tao, pero sisiraan ka. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, pero ang dami mo naririnig sa kanila. Di ba mga ganun? Di ba paano ka? Nakaka-high blood. Pero, alam mo, ano sabi ng Lord sa Romans chapter 8, verse 13? Last verse. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, naubos na yung 3 minutes. Romans 8:13 po. Tagalog na po tayo para naman po mabawasan na po yung pagdurugo ng aking mga ilong sapagkat ako'y Pilipino. Nagiging na po tayo dito eh. Baka po maging citizen na po ako ng ibang bansa niyan. Joke lang. Sabi po dyan, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Amen po? So yan, amen. Hindi ko na po siya i-explain. It's clear. Maliwanag na tayo, kung pinapatay natin sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. As sojourners and pilgrims ng mundong ito, yung balak natin na puntahan, na matravel, na very, very special place na inilaan ng Lord para sa atin. Kapag ating pinaghari ang kanyang Espiritu, mapupuntahan natin yan. Amen? Amen. Praise God. Sige nga po, sabihin natin sa katabi natin, kapatid, walk in the Spirit.